Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at Martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa kapanganakan niya sa kalangitan ay siya ring aming makitang para sa amin kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa'yo'y tumubos. Ako, ang Panginoon iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat at tinitiyak kong hindi ka mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao. Ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong.
Magsitayo na po tayong lahat. Ang Panginoo'y darating, siya'y ating salubungin, siya'y kapayapaan natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan, na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao, na kumakain at umiinom. At sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing. Kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Atin pong papalakpakan at papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magandang buhay. Handa na po ba kayo sa Pasko? Handa na po. Namamasko na po ako. Baka sa piyesta na po ulit ako makapagmisa dito. Kapag tayo ay dumarating sa mga panahong ito, hindi ho ba naghahanda tayo ng maayos dahil gusto natin na magdiwang ng masaya sa Pasko at sa parating na bagong taon. Tama naman ho, di ba? Nung bata po ako, kapag December 31, kaming pamilya po, kasama ng mga pinsan, mga tito at tita ko po, ay umuwi po kami ng probinsya sa Mindoro. At kapag December 31 na, ang gagawin namin kadalasan ng magpipinsan, magpupuyat kami para maabangan yung 12:00 ng gabi. Kasi bilang mga bata, ang inaabangan talaga namin ay yung mga magagandang mga paputok, mga fireworks. Inaabangan nyo din naman po iyon, di ba? Isang beses po, isang December 31, noong bata po ako, pagkatapos po naming mananghalian, sabi ng nanay ko sa akin, matulog ka ngayong hapon para makayanan mong magising hanggang 12:00 ng gabi. Dahil po ako'y bata at pasaway, hindi po ako nakinig. Kaya 9:00 pa lang ng gabi, antok na ako. Sabi ko sa nanay ko, "Ma, iiglip po ako. Pakigising naman ako pag mag-12:00 na." Natulog po ako. Pagkagising ko po, kumakain na sila.
Sabi ko sa nanay ko, bakit hindi niyo po ako ginising? Hindi ko tuloy nakita yung inaabangan ko. Hindi ko tuloy nakita yung fireworks na gusto kong makita. Sabi ng nanay ko, ginigising kita. Kaso, hindi ka magising. Kasalanan mo iyan. Kung titingnan po natin, ano po yung naging pagkakamali ko? Unang-una sa lahat, binigyan ako ng gabay ng aking nanay, matulog ka. Sa kanyang salita, nagbibigay ng gabay, hindi ako nakinig. At kahit napakinggan ko yung kanyang paggagabay, hindi rin ako sumunod. Kaya anong nangyari sa akin, yung inaabangan ko ay nakaligtaan ko. Yung napakagandang gusto kong makita, hindi ko nakita at hindi ko naranasan. Bakit? Dahil hindi ako nakinig at hindi ako sumunod sa payo ng aking nanay na maghanda sa pagdating ng bagong taon. Mga minamahal kong mga kapatid, ganun din po sa ating paghihintay sa panahon na ito. May inaabangan tayong mahalaga. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung Pasko ng kanyang pagsilang ay patuloy nating inaabangan. Yung kanyang muling pagbabalik, patuloy din nating inaabangan. At alam natin na yung kanyang pagdating sa ating buhay ay napakaganda, nagbibigay ng pag-asa at lalo na ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Pero mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo ay hindi makikinig at hindi maghahanda ng ating mga sarili, makakaligtaan po natin yung napakagandang biyaya na gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Yun din naman po yung problema ng mga tao ng panahon ng ating Panginoon. Napakinggan po natin yung Panginoon sa Ebanghelyo. Dumating si Juan, nag-aayuno, nangangaral na magsisi. Dumating ang anak ng tao si Jesus. Anong sinasabi nila? Maglalasing, matakaw, sumasama sa mga makasalanan, nagtuturo siya ng tama at sinasamahan yung kailangang magbago ng buhay. Dumating si Juan, hindi rin nila pinakinggan yung kanyang paanyaya ng pagsisisi. Dumating din yung mga propeta ng mga nakaraan, patuloy na nagpapaalala ng salita ng Diyos. Na nais ng Diyos na tayo magbalik sa Kanya, na sumunod sa nais ng Diyos upang maranasan natin yung kaginhawaan at kaligtasan. Pero paulit-ulit, tayong hindi nakikinig. Simula pa po noong una, hindi rin tayo sumusunod. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, magandang patuloy na tingnan sa ating mga buhay sa ngayon. Oo, maganda yung mga paghahanda natin, paghahanda ng mga regalo, ng ating mga tahanan, upang maramdaman yung Pasko. Pero ang pinakamagandang paghahanda na dapat ginagawa natin ay paghahanda ng kalooban. Paghahanda ng ating mga tenga upang mapakinggan yung sinasabi ng Panginoon at paghahanda ng ating mga kalooban na sundin ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Alam ko po, kapag tayo'y nakakatanggap ng mga regalo sa Pasko, natutuwa po tayo. Mga pagkain, mga bagong damit, mga laruan para sa mga bata. Oo, maganda iyon, nakakatawa iyon. Pero alam natin na kapag yung mga bagay na iyon natanggap natin, sa umpisa may ligaya, pero unti-unting natatapos din yung karanasan ng ligaya habang hawak-hawak na natin yung mga ganoong regalo. Yung mga bata, kapag may bagong laruan, for some time, they will enjoy the toy, pero it will fade. Yung ating mga damit na bago, nag-i-enjoy tayo kapag sinusuot ng bago. Pero darating din yung panahon, mawawala din yung kaligayahan na nararanasan natin doon sa mga bagay na iyon. Lalo na kung yung damit ay sakto lang sa atin sa ngayon. Kapag dumating yung Pasko at hanggang bagong taon, baka hindi na po natin magamit sa dami ng ating mga kainan na gagawin. Yung mga pagkain, pagkatapos nating mabusog, matatapos din yung kaligayahang ibibigay noon. Pero ano po yung regalo na napakahalaga
na yung kaligayahang ibinibigay ay magpasawalang hanggan. Ito po ay yung regalo ng presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At ito po yung imbitasyon sa atin. Tanggapin ang presensya ng Panginoon ng matiwasay. Ito yung lubos nating paghandaan upang tayo ay tunay na makaranas ng kaligayahang magpasawalang hanggan, pati na rin ng kaligtasan. At kapag natanggap natin yung ating Panginoon, ang ating mission po ay patuloy siyang ibahagi sa ibang mga tao. Gusto ko pa pong magkwento ng isang karanasan po. Hindi ho ba minsan sa simbahan, kapag sa ceiling, minsan may mga nakikita po tayong mga lobo. Lobo na lumilipad galing sa kamay ng mga bata. Minsan po, di ba, dati ang usapan namin kapag nakakakita kami ng maraming mga lobo sa ceiling ng simbahan, ang isa sa mga sinasabi namin, may isang bata na naman na umiiyak kasi nawalan ng lobo. Yung lobo kasi, sa kanyang pagkahawak noon, nagbibigay din naman ng kaligayahan sa kanya, nawala. Kaya iiyak siya. Kaya anong gagawin ng mga magulang? Papatahanin, sasabihin, papalitan na lang natin ng bago. Tumahan ka lang. Kapag may nangyayaring hindi kaaya-aya, ang kadalasan pong hinahanap natin na magpupuno sa ating mga kalooban, kadalasan kahit hindi sa mga bata, lalo na sa ating matatanda na, ang kadalasang ipinapalit natin ay mga bagay din ng mundong ito. Napakaganda po sigurong sanayin yung ating mga sarili na kapag may hinahanap yung ating mga puso, o kaya naman may nararanasan yung ating mga puso na kawalan dahil sa mga masasakit na nararanasan, huwag natin palaging sanayin yung ating mga sarili na punan yung ating mga kalooban ng mga makamundong bagay. Dahil alam natin, sa katotohanan, hindi iyon yung tunay na magbibigay ng kapunuan sa ating kalooban at kagalingan sa ating mga nararamdaman. Ang ibibigay ko po na napakagandang paanyaya ay patuloy nating punuin yung ating mga sarili ng presensya ng ating Panginoon. Dahil yung kanyang ibinibigay na pagmamahal, mananatili na nagpupuno sa ating mga puso, magpasawalang hanggan. Yun po palagi, huwag palaging mga makamundong mga bagay. Sanayin natin yung ating mga sarili na tumakbo sa Panginoon at patuloy na magpapuno sa ating Panginoon. At kung titingnan po ninyo, mas practical din po. Dahil libre po ang tumakbo sa Panginoon. Libre po ang biyaya ng Panginoon. Hindi natin kailangang gumastos. Ang kailangan lamang nating gawin ay lumapit at magbukas ng ating mga sarili. Pakisabi sa mga katabi, makinig ka sa Panginoon. Pakisabi pa ulit, sumunod ka sa Panginoon. At huling sabihin, magbukas ka ng sarili sa Panginoon. Yun pong mga bagay na iyon ay yung mga paanyaya sa atin upang patuloy tayong makapaghanda para sa patuloy na pagdating ng Diyos sa ating mga buhay. At nais ko pong tapusin yung aking pagninilay sa huling kwento po. Minsan po sa isang parokya ng kaibigan kong pari, December 24 ng gabi, misa para sa Pasko. Pagkatapos daw ng kanyang misa, may lumapit sa kanya na isang nanay. Sabi nung nanay sa kanya, Father, maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Sinagot na po ng Diyos yung aking panalangin at panalangin po ninyo. Umuwi na po yung aking asawa. Bumalik na po sa aming tahanan. Pasko na po, Father. Dumating po si Jesus sa aming mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ganun po yung isang mukha ng Pasko. Pagbabalik loob natin sa Panginoon. At yung ating pagbabalik loob sa Panginoon, nagdadala ng mabuting karanasan
sa buhay ng ating mga kapwa, lalo na sa ating mga pamilya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung patuloy talaga nating paghandaan upang sa pamamagitan ng ating mga buhay, maranasan ng ating mga kapwa na tunay na dumadating ang Panginoon at tunay nating nararanasan ang Pasko ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggan sa langit. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa naway magpatuloy sa paglago at paghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloobong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan, ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para po sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. At ating pong dadasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo po ang aming dasal at sakripisyo. Itulad mo po na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, at magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, huling paalala po sa bawat isa po. Gusto ko pong gamitin yung aking karanasan para sa huling paalala na ito. 2 weeks ago po ako po'y nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng recollection sa mga kabataan na pinaglilingkuran ng mga madre sa tabi ng aming parokya. At yung mga kabataan pong ito, tinanong ko sila kung ano yung hiling nila sa darating na Pasko. Alam niyo po, halos lahat sila, ang kanilang hiling ay maayos na pamilya. Hindi sila humiling ng anumang mga material na bagay. Lahat sila halos ang hiling ay maayos na pamilya. Kaayusan sa kanilang buhay na nagsisimula sa kaayusan sa loob ng isang pamilya. Mga minamahal kong mga kapatid, ito nawa yung pagsumikapan natin sa ating mga tahanan, sa ating mga buhay, at mangyayari ang kaayusang ito kapag tayo ay nakikinig, sumusunod at patuloy na nagiging bukas sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod,
masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.